Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Tinanggap ko ang kahinaan mo, maging ang panilibak ng mga tao tiniis ko. Pero bakit sa kabila ng lahat sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? Pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Bili mong Pride detergent para sa akin, Maring Trining. Ayos lang yan, Sabel. Yan din naman yung gamit ko kasi mahusay. Ay, tama ka. Ay, sandali. Ha? Kaninong anak ba yung karga mo? Bakit dala mo rito? Ay, kasi ipaampon ko sana sa inyo. Ano? Oo. Ipaampon mo? Bakit ikaw ang nagpapaampon? Ay, hindi. Tinutulungan ko lang yung kapitbahay ko. Kasi naaawa ako dito sa bata. Oh, cute. Maganda pa naman. Ay, kung sa bagay, oo nga. Kung ganun anong pahay ka nang iwan ko ito sa inyo? Ha? Naku, Maring Sabel. Sigurado ako. Matutuwa si Clarissa mo sa sanggol na ito. Abay, kaya ganda Ang amo pa ng mukha. Sana nga, Maring Trining, magustuhan niya. Kasi mukhang wala nang balak mag-asawa ang anak kong yun. Ha? Kahit man lang sa pamamagitan ng pag-aampon, magkaanak siya. Bakit? Nasaan ba siya? Nasa trabaho pa. Hayaan mo. Ako nang bahala sa kanya. Basta, walang maghahabol sa batang ito, ha? Oo. Patay Sigurado ng nanay. ka, ha? Oo. Patay ng nanay ng batang ito. At yung kapitbahay ko na kaibigan ng nanay ng batang ito ang nagpaampon sa kanya, sa bata. Oh. Kaya wala kang aalalahanin. Bakit naman kayo pumayag, Nay? Hindi ko naman maaalagaan ng sanggol nito dahil nagtatrabaho ako. Ikaw naman, tutulungan naman kita. Uli lang lubos na ang batang ito, kaya, nakakaawa naman. Sa dalaga pa ako Tapos magkakaanak na. Dalaga nga, pero nagkakaedad na. Ay naman. Parang ang wala kang balak mag-asawa. 32 anyos ka na, pero wala kang nobyo. Nay. Kaya nga tanggapin mo na ang sanggol, anak. Biyaya ito sa'yo ng langit. Bira naman, Naging instant nanay tuloy ako. Ay. Tingnan mo. Tinawanan po ako. Ang cute-cute naman ito. Sabi ko sa'yo diba? Maganda at cute. Maamo ang mukha. Parang ikaw lang anak nung sanggol ka. Hinaro, eto. Tikman mo itong baked macaroni na ginawa ng kapatid mo. Ay, salamat, Nay. Nakita ko po kanina pa, alis si Clarissa. May kargang bata. Hindi na po kami gaano nagkausap Ay, oo. Hindi mo pa nga pala alam. Dahil ngayon ka lang napadalaw dito. Ampo ng kapatid mo ang batang yon.
Ipinaampon ng kapitbahay nating si Trining. Nag-ampon si Clarissa? Oo. Ako ang nag-udyok na mag-ampon siya. Ay kasi naman 32 anyos na, ni walang nobyo. Naisip ko, mag-ampon na lang siya para kahit hindi makapag-asawa, may gabay siya sa pagtanda niya. Wala ko kayang maging problema doon. Ay, wala. Ulila na sa mga magulang yung bata. Mabuti kung wala kang problema. Dahil nakita ko na parang hulog na ang loob ng kapatid ko doon sa sanggol. Bisit na kotse yun na. Tinulsikan ako ng putik. Ang damit tuloy ng damit ko. Aba, at bumalik pa yung kotse? Makikita nito sa akin. Naku, Miss. Ang dumi na ang damit mo. Pasensya na, ha? Pambira ka naman kasi, mister. Ang bilis mo magpatakbo. Nakita mo katatapos na ng ulan eh. Kaya basang-basa pa yung kalye. Inaamin kong mali ko. Pasensya na kung pa pwede. Ihatid na kita sa inyo para makabawi naman ako sa atraso ko. Hindi kita kilala. Hindi ka taga rito, no? Oo, napadaan lang ako rito. Pero hindi ako masamang tao. Sana pumayag ka. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pangako. Talaga hindi mo ako pwedeng gawa ng masama. Dahil ang balusing kita nitong dala kong payong. Oo. Marunong din ako ng self-defense, ano? O sige, ihatid mo na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Clarissa, anak. Ano, tulog na ba si Baby Joanne? Opo, Nay. Ang lalim na nga po ng tulog niya, oh. Naririnig ko yung mahihinang tunog ng hilik niya. Ang Cute. Oo nga. May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano po yan, Nay? Nanliligaw ba sa'yo si Alberto? Hindi po. Bakit niyo naman po naitanong yan? Kasi madalas siyang dumadalaw. May dala pang pasalubong sa atin. Siguro, nakikipagkaibigan lang yun. Naghahanap ng kausap para siguro ma-relax. Mukha naman siyang mabait at may kaya sa buhay. Kung sakaling manligaw siya, may pag-asa ba, anak? Sinay naman, oo. Uy, Saka ko na lang iisipin yun pag nangyari na. Ayoko po maging assuming. Ito yung bayad ko sa dalang mga isda, Sabel. Salamat uli, Naku, taong to. Para nagpabili ka lang ng isda Wala yun. Uy, tika, mare. Oh. Maiba ako. Bakit? Naliligaw ba kay Clarissa mo yung binatang gwapo na palaging dumadalaw sa inyo? Sabi ng anak ko, hindi naman. Naku! Tandaan mo sasabihin ko, Sabel, manliligaw yung sa anak mo. Kitang-kita ko sa kilos ng lalaki. Mukhang manliligaw. Tingnan mo't hindi magtatagal. Magtatapat ng pag-ibig yun sa dalaga mo. Sana nga nang makahabol pa sa biyahe ang anak ko. At saka hindi mo ba naisip, ha? Bakit? Swerte! Yung batang inampun nyo. Dahil sa kanya, nakapipintong magkanobyo ngayon si Clarissa. Pambihira naman, bro.
Kung hindi pa ako dumalaw sa'yo dito, hindi kita makikita at makakausap. Pasensya na, pre. Sobrang busy. Namimiss ka na ni na Micah at Helga eh. Yung mga chicks mo dun sa bar? Palagay ko, hindi ko na sila pupuntahan, Daniel. Ha? Bakit naman? May nakilala akong dalaga. Ang ganda. At mukhang tinamaan ako sa kanya eh. Ay, kaya pala eh. Wala ka ng time sa tropa natin. So, kayo na ba? Hindi pa. Plano ko pa lang na magtapat sa kanya. Wala na palang mandilibre sa akin sa bar. Don't worry. Kapag sinagot niya ako, magbo-blow out ako. Talaga? Oo. Sinabi mo yan, ha? Oo naman. Paano mo ba siya nakilala? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malaki na ang ampun mo, ha, Clarissa? Kuya Henaro, anak ko. Ayoko masanay ka na tinatawag mo siyang ampon. Tama ang kapatid mo, Hinaro. Ituring mo na ring pamangkin si Baby Joanne. Okay. Malaki na si Joanne. Mataba, mabilis nang maglakad. Oo nga, Kuya Henaro. Mahigit 1 taon na siya eh. Wala ka bang balak na bigyan ng ama yan? Ha? Yung binatang dumadalaw sa'yo, nanliligaw ba siya? Alam na ba niya ang tungkol kay Joanne? Baka pwede siyang maging tatay ng bata. Ay, oo nga anak. Kaya sabihin mo na sa kanya ang tungkol sa apo ko. Sana nga lang, matanggap din niya ang bata. Kung hindi niya yan matatanggap, Kuya, hindi ko rin siya tatanggapin. Oh. Kahit pa may damdamin ako sa kanya. Anak, Handa po ako magsakripisyo. Alang-alang po sa anak ko, inay. Yun ang totoo, Clarissa. Mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko ng damdaming ito sa'yo. Baka nabibigla ka lang, Alberto. Sigurado ko, mahal kita. At ikaw ang ibig kong makasama sa habang panahon. Pero, may hindi ka pa nalalaman tungkol sa akin. Kahit ano pa yun, natitiyak kong maunawaan ko dahil mahal na mahal nga kita. Alberto, may anak ako. Ano? May anak ka? Oh, Alberto! Nakapasyal ka. Bakit bro? Manlilibre ka na ba uli? Sinagot ka na nung chicks na gusto mo? Hindi pa, pre. Gusto niyang mag-isip muna ako. Mag-isip? Bakit? Duda ba siya sa'yo, pare? Tingin ko hindi naman eh. Yung ipinagtapat niya sa akin ang ibig ng pag-isipan ko. Ano ba yun? May anak na siya, bro. Ha? Hindi na siya dalaga? Dalaga siya. Ibig kong sabihin, may ampun siya eh. At yun ang gusto niyang isipin ko, kung matatanggap ko. Nako, bro. Mahirap mag-alaga ng hindi sa'yo. Sabihin mo sa kanya, ipamigay na lang. Magkakaanak din naman kayo eh. Paano kung hindi siya pumayag? Kung ako sa'yo, iba na lang ang liligawan ko. Yung walang ampun, nang walang problema. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal
nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Tinanggap ko ang kahinaan mo, maging ang panilibak ng mga tao tiniis ko. Pero bakit sa kabila ng lahat sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Tapos na akong mag-toothbrush. Mabuti na lang, may unique toothpaste pa ako rito. May gamit ko ngayon. Ba, mahigit 1 linggo ko na nga palang hindi nakikita at nakakausap si Clarissa. Namimiss ko na siya. Ano kayang gagawin ko? Ayaw naman kasi niyang ipamigay na lang sa ibang ampon niya. At ako naman, parang hindi ko kayang wala siya. Gulo. Susuko na kaya ako? Bahala na nga. Pupuntahan ko na siya. At sasabihin ko, natanggap ko ng ampon niya. Ayaw kong mawala pa siya sa akin. Akala ko, hindi ka na pupunta dito. Pasensya ka na, Clarissa. Nag-isip lang talaga ako. At na-realize ko na mas matimbang ka sa akin. Alberto, Oo. At dahil doon, handa na rin akong maging ama sa iyong ampon.
Salamat, Alberto. Pinasaya mo ako ng husto. Ibig bang sabihin yan? Mahal mo rin ako. Hindi na ako maglilihim pa. Tutal, tanggap mo na naman si Joanne. Oo, Alberto. Mahal din kita. Oh, Clarissa. Salamat. Ako ang dapat na magpasalamat dahil binigyan mo ko ng panibagong saya. Noon, akala ko wala nang lalaking darating pa para sa akin. Mali pala ako dahil dumating ka. Ang gusto ko sana, makasal na tayo para hindi na tayo magkahiwalay pa. Ay, nako, Isabel. At may magaganap na palang kasalan, ha? Oo, Trining. Sinabi ko sa'yo dahil gusto din ni Clarissa ko na imbitahan ka sa araw ng kasal nila ni Alberto. Ay, naku, oo, sigurado pupunta ako doon. Buti, mabait at maunawain si Alberto. Tinanggap din yung bata. Ay, nako, Henaro, talagang suswerte yung kapatid mo. Dahil mabuti ang kanyang kalooban, may puso, lalo na sa mga batang kapuspalan. Sana maging maligaya silang dalawa. Yun ang idalangin natin sa Diyos, Hinaro. Kaya mo pala ako naalalang puntahan, Daniel. Dahil may asawa na yung kaibigan mo na palagi nanlilibre sa bar ng inuman. Ikaw naman, oh. O ano? Naalala rin kita. Sus? Kaya lang doon busy ako sa pagsama kay Alberto. Alam mo na, libre kasi yun. Sayang naman kung tatanggihan ko. O ngayon wala na siya. Dito ka na uli sa akin. May time ka na uli. Huwag ka nang magtampo. Promise. Kahit magkita pa uli kami, hindi na ako mawawala ng time para sa'yo. Sinabi mo yan, oh. Oo. Huwag na nga silang pag-usapan natin. Magbihis ka na. Ano ba? Bakit? Hindi naman ako nakahubad. Uy, nagjo-joke ang GF ko. Mamamasyal tayo. Susulitin natin ang panahong magkasama tayo. Wow, okay yan, ah. Parang marami kang pera. Siyempre, ikaw na munang gagastos, babe. Babayaran na lang kita sa sahod ko, ha? Uy, ano ka? Ang dami mo ng utang sa akin, Daniel. Babayaran kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umaga na pala. Nakapangon na nga ng mga pagdadara ng almusal. Bakit parang may umiiyak na bata? Oo nga. Meron nga. Galing sa labas nitong bahay. Gigisingin ko si Alberto na makita namin. Alberto,
Alberto, mahal, gising ka. Bakit ba? Wala naman akong pasok ngayon, mahal. May umiiyak na bata sa labas ng bahay. Ha? Tingnan sana natin. Bakit naman may iiyak ng bata sa ganitong oras sa labas ng bahay natin? Kaya nga, lika tingnan natin. Sige na nga, lika. Wala naman akong naririnig na ibang tao kundi puro iyak ng sanggol. Larissa, tingnan mo. Isang sanggol na lalaki. Iniwan dito sa pintuan natin, Alberto. Mukhang giniginaw na siya. Sino kayong walang pusong ina na nag-iwan dito sa kanya? Kargahin mo na siya, Alberto. Kawawa naman. Giniginaw na yung bata, Talaga? Isabel? May ampun uli si Clarissa? Oo, Trining. Silang mag-asawa. Isang sanggol na lalaki na iniwan ng kung sino sa pintuan ng kanilang bahay. Ay, ang bait talaga ng anak mo. May puso para sa mga bata. Pati yung asawa niya, ha? Alam mo, hindi ba palagi ko sinasabi sa'yo, papalari ng mga yan dahil sa kanilang kabutihan? Ay, sana nga. Pero sana rin ay magkaroon sila ng sarili nilang anak ni Alberto. Magdadalawang taon na silang kasal, pero hindi pa rin mabuntis ang aking anak. Di ibig sabihin, dalawa na ang ampun ninyo? Daniel. Bumuntong hininga ka pa, ha? Alam ko na, may problema kayo. Ano yun? Nalulungkot lang ako. 2 years na kaming kasal pero wala pa rin kaming anak. Iba na rin kasi yung tunay naming anak. Sinabi mo pa. Teka, nagpa-check up na ba kayo sa doktor? Hindi pa. Magpa-check up kayo, pare. Para malaman ninyo kung anong dahilan. Mabuti pa nga siguro. Baka kailangan lang namin ng vitamins. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. I'm sorry, Alberto. I'm sorry. Clarissa, Hindi ko alam. Ako pa lang may problema. Ako pa lang ang baog. huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo gusto yun. Saka may mga anak na naman tayo. Sina Joan at Mark. Okay na sa atin yun. Totoo? Hmm. Okay lang sa'yo kahit baog ako. Oo, sabi. Magiging maligaya pa rin tayo. Kaya huwag ka nang umiyak pa. Akala ko pa naman, pare, kaya ka nagpainom dahil buntis na si Macy's. Yung pala hindi. Paano mabubuntis yun Baog nga. Ang dami naman problema niyang pinakasal mo, pare. Bayan po na nga, baog pa. Sana pala, di ka na lang nagpakasal sa kanya. Mahal ko siya, pre. Kaso nga, habang buhay kanyang hindi mabibigyan ng anak. Okay lang ba sa'yo yun? Alam mo kung ako sa'yo, hindi ko tatanggapin yun. Anong gagawin mo? Ihiwalayan ko. Daniel, mahal ko nga May isa pang solusyon dyan para magkaanak ka, pare. Anong solusyon? Mag-anak ka sa iba. Ano? Oh, Masasaktan si Clarissa. pwede Ano ba, yun. pre? Pwede yun, pare. Eh. Pwede. Dalhin mo siya sa inyo. Ha? Oo. Dapat, pilitin mo siyang tanggapin. Maiintindihan ka naman nun Anak lang naman ang gusto mo.
Halina ho kayong maghapunan, Nay. Ay, hindi na ba natin hihintayin ng asawa mo? Gagabihin na naman ho yun ng uwi. Ay, napapansin ko, lagi siyang ginagabi. Bakit ba? Mula po nung malaman namin ang tungkol sa diferensya ko, nagbago na siya. Oh. Madalas na siyang gabing umuwi. Ano? Pambihira naman siya. Hindi mo namang ginusto yun, ah. May pagkakataon din po na umaga na siya kung umuwi. Ay, anak. Nag-aalala na nga po ko eh. Baka may babae na siya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Huwag kang umiyak. Malulutas din ang problema ninyo. Kausapin mo siya ng maayos. Natatakot ako, Nay. Paano kung meron nga? Lakasan mo ang loob mo, Clarissa. Narito kami ng kapatid mo at maging ng mga anak mo. Yun na nga lang po ang nagpapasigla sa akin ngayon. Ang mga anak ko. Ay, Naiisip ko, mabait pa rin ng Diyos. Dahil hindi ko pa man alam ang diferensya ko. Binigyan niya na ako ng 2 anak. Siguro, iyon ay upang makaya kong tanggapin ang lahat. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Tinanggap ko ang kahinaan mo, maging ang panilibak ng mga tao tiniis ko. Pero bakit sa kabila ng lahat sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto? Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Ang kintab na naman ang sahig namin, ah. Tiyak, Starwax, Floorwax uling ginamit dito ni Clarissa. Ito ang isa sa magaganda niyang katangian. Nahangaan talaga. Ang kasipagan at kalinisan lalo na sa bahay. Maaga pa, nakalinis na. Umaga ka nang umuwi. Ha? Ay, Tapos aalis ka na naman. oo, may meeting kami, Clarissa. Alberto, gusto kita makausap. Mamaya na lang pagdating ko. Uwi ako na maaga. Aasahan ko yan. Oo, sige, diyan ka na. Maging ang paghalik niya sa akin bago umalis. Hindi na rin niya ginagawa. Alberto,
nagbago ka na nga talaga. Hanggang salita lang pala ang mga pangako mo sa akin noon. Henaro, anak, bakit mukhang galit ka nang dumating rito? Galit talaga ako, Nay. Ha? Sa asawa ng kapatid ko, si Anak, Alberto. bakit? May nagawa ba siyang masama sa'yo? Sa akin, wala. Pero kay Clarissa, meron. Kaya nagagalit ako sa lalaking yun. Nako, Walang hiya siya. bakit ba nagagalit ka ng ganyan kay Alberto? Ano bang ginawa niya sa kapatid mo? Wala namang nababanggit sa akin si Clarissa. Pinagtataksilan niya ang kapatid ko. Ano? May babae siya. At yun ang gusto kong ipaalam kay Clarissa. Hindi. Baka naman nagkakamali ka lang, kuya. Kaibigan ng boss ko ang kasera ng babae ni Alberto. Kaya nga papunta ako sa lugar na yun dahil sinamahan ko si Sir. At doon ko nakitang walang hiyamong asawa. Kalampungan ang babae niya. Hindi niya ako nakita dahil nasa kabilang bahay ako. Hindi. Tama pala ako. Yun ang dahilan. Kaya may mga pagkakataon na hindi siya nakakauwi dito. Nagbago na talaga siya. At yun ay dahil sa pagiging baog ko. Anak, Haharapin ko ang lalaking yun. Hindi ka niya pwedeng apihin ng ganito. wag. Wag, anak. Baka magkasakitan kayo. Tama si inay, kuya. O anong gusto mo? Hayaan ko saktan ka na lang ng asawa mo? Porke baog ka? Hindi, kuya. Ang gusto ko lang sana, hayaan niyo na lang na kaming lumutas ng problema namin. Kala ko pa naman, mabait siya. Hindi pala. Tulad din siya ng ibang lalaki. Naglolo ko pag tumagal na. Wala ka namang dapat ikagalit, Catherine. Di naman ako gumagastos sa mga lakad namin ni Alberto eh. Lahat naman sagot niya. Kahit na. Baka mami, may babae ka na rin, ha? Tulad ng babae na kaibigan mo. Ano? Catherine, hindi mangyayari yon. Sinasabayan ko lang naman ang sayaw niya eh. Dahil nakikinabang naman ako. Kaya magtiwala ka sa akin, ha? O paano na ngayong may problema siya sa babae niya? Ano naman ang sabi mo sa kanya? Ang sabi ko, ipalaglag yung dinadala ng babae. O kaya naman piliting tanggapin ang asawa niya. Buti. Buti kung tanggapin yun ng asawa niya. Baka yung pa maging dahilan para magkahiwalay sila. Di kapag nangyari yun, problema na ni Alberto yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang pinagsasabi mo, Clarissa? Nakakainis ka. Ikaw pa ang galit ngayon? Alberto, kuya ko mismo nakahuli sa inyo ng babae mo. Ha? Kaibigan ng boss niya ang kasera ng babae mo. Clarissa? Bakit mo nagawa to, Alberto? Akala ko ba tanggap mo ang diferensya ko? Sorry. Akala ko rin nung una, hindi na ako masasabik na magkaroon ng sarili kong anak.
Pero hindi pala eh. Pero maniwala ka, mahal kita. Nakipagrelasyon na nga ako kay Digna para magkaanak. Napakasakit ng ginawa mo. Para mo akong sinaksak. Tanggapin mo na lang sanang dinadala ni Digna. Pangako, hiwalayan ko na siya at hindi na mauulit ang lahat. At buntis na pala ang babaeng yun. Oo, at gusto kong kunin ang bata. Clarissa, sana naman patawarin mo na ako at tanggapin mong aking anak. Tulad ng pagtanggap ko sa mga batang inampun mo. At tinanggap mo pala ang bunga ng kawalang hiya ng asawa mo. Gusto ko po siyang bigyan ng second chance, Inay. At saka kailangan ko po si Alberto. Kailangan namin siya ng aming mga anak. Ay, wala na akong sinabi. Pero sana hindi na ulitin ng lalaking yon ang ginawa niya. At sana rin, huwag kang magpakamarter, anak. Siguro naman ho, tutuparin ni Alberto ang pangako niya sa akin. Salamat sa pagdalaw mo, Kuya. Gusto lang kitang kumustahin. Talaga nga pala may bago kang alaga. Itong sanggol na babaeng ito, anak ni Alberto sa dati niyang babae. Tinanggap mo nga pala. Pinakiusapan niya akong tanggapin ko ito at lalayuan niya na ang ina ng bata. Dahil tinanggap naman niya ang mga ampon ko, kaya pinagbigyan ko siya. Sina Joan, hindi bunga ng kataksilan. Mga kapuspalad na bata sila. Hindi katulad ng kinupkup mo. Clarissa, hindi mo ba naiisip na pinagtatawanan ka ng mga tao dahil sa ginawa mo? Kuya, walang halaga sa akin ang pagtatawa ng iba. Ang importante, buo ang pamilya ko at maligaya kami. Yun lang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daniel, hindi mo naman sinabi sa akin na may kaibigan ka palang ganito kaganda. Aba, Catherine, mukhang tinamaan sa'yo ang kaibigan ko ah. Well, the feeling is mutual. Ang gwapo kasi niya. Baka maniwala ako sa'yo. Bro, prangka yan si Catherine. Walang keme yan. Siya pa nga naliligaw sa lalaki kapag gusto niya eh. Di ba, Catherine? Eh kasi naman, pahirap lang sa sarili yung magpigil. Kaya ikaw, Alberto, kung gusto mo rin ako, huwag ka nang magpigil. Hindi ka umuwi kagabi. Hindi ka man lang nag-text o tumawag. Nag-alala tuloy ako lalo. Sorry, Clarissa. Naginuman kami ni Daniel at nakatulog ako sa kanila dahil sa kalasingan. You can call him para malaman mong lahat. Ay, hindi na. May tiwala naman ako sa'yo. Dumoble nga lang ang pag-aalala ko kasi may sakit si Ruth. Ang bunso natin. Si Ruth? Oo. Dali natin sa doktor. Bukas ako papasok sa office. Ang aga mo namang uuwi, pare. May lakad ka ba? Kay Catherine, pare. Ipapasyal ko siya. Ibig mong sabihin, kayo na, pare. Oo. Nung gabi din yun. Ang bilis mo talaga.
Bilib ako sa'yo. Tama siya eh. Pahirap lang sa sarili ang pagpipikil. Kaya hindi na ako nagpigil. Kaya lang, paano kung malaman niya ni Clarissa? Hindi na niya malalaman. Dahil mag-iingat na ako sa pagkakataong ito. Ayos. Paano? Matutupad na ang balak namin. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Tinanggap ko ang kahinaan mo, maging ang panlilibak ng mga tao tiniis ko. Pero bakit sa kabila ng lahat sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang... Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Bumili po kami ni Lola Isabel ng smart dishwashing. Kasi di po ba, yun ang gamit ninyo? Kaya pinaalala ko po kay Lola habang andun po kami sa mall. Galing naman ang Joanne ko. Talagang mahusay ang apo kong ito, Clarissa. Abay, halos lahat na ng ACS products ipinabili sa akin. Kasi po, gamit po namin lahat yun. Anak, pwedeng ikaw na maglagay ng mga ito doon sa kitchen? Aayusin ko na lang later, ha? Okay po, Mami. Yan na po muna kayo, Lola. Sige, apo. Nay, Alam ko, may problema ka. Kaya wala ka sa mood mamili. Kaya hinayaan mong kami ni Joanne ng mamili kanina. Ano ba yon, anak? si Alberto po, Oh, pakiramdam ko, bumalik po siya sa dati. ano? Bakit? Ginagabi na naman ba? O hindi na umuwi? Sinasabi ko na nga ba? Ang walang yung lalaking yon? Dapat talaga hindi mo na siya pinatawad noon. Hayaan mo. Pasusubaybayan ko siya sa kuya mo. Pero Nay, sana po bilhin na niyo si Kuya na huwag siya sasaktan. Huwag mo nang protektahan ng lalaking yon. Ayoko lang po na mag-away sila. Ang gusto ko lang naman, malaman ang katotohanan. Ano bang surprise ang sasabihin mo sa akin, Catherine? Dali-dali mo pa akong pinapunta rito sa apartment mo. Han, buntis ako. Ha? Magkaka-baby na tayo. Talaga, Han? Oo. Nagpa-check up ako sa doktor kanina. Oh. Kasi nga, palagi kong nararamdaman yung nahihilot, nagdududuwal ako. Ganun ba? At yun pala ang dahilan. We should celebrate. Tatawagan ko si Daniel para magpunta rito. At sasabihin ko rin, siyang kukunin nating ninong ng magiging baby natin. Wait. Oh. Bago tayo mag-celebrate, meron lang akong tatanong sa'yo. Ano yun?
Oy, paano na ako ngayon yan? Mahihirapan na ako magtrabaho. Kasi nga palagi ako nahihilot, nagdududuan. No problem. Uminto ka na sa pagpasok. Ako nang bahala sa inyo ng magiging baby natin. Oh, thank you, honey. Basta't para sa iyo, honey. At saka gusto ko sana. Ano? Ay, alis na ako dito. Hanap mo na lang ako ng mas maganda at maayos na apartment. Yung mas malaki. At saka tuloy, para makakuha na ako ng katulong. Ang ganda talaga nitong bago kong apartment. Pati yung mga kasangkapan, mas maganda kaysa doon sa mga dati kong gamit. Ay, feel na feel ko talagang loko-loko sa akin si Alberto. Lalo na nalaman niya sa ultrasound, lalaking magiging anak namin. Tama talaga yung naisip ni Daniel. Ngayon, nakikita ko na mas malaki ang magiging pakinabang ko kay Alberto. Ay, ang cellphone ko. Oh, si Daniel ang tumatawag ah. Hello, Daniel. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakalipat ka lang sa bago mong bahay, hindi na kita makausap. Hindi mo na sinasagot ang mga text ko. Oo, busy kasi ako eh. Ay, alam mo naman, kalilipat ko lang nga. Marami akong inaayos. Kanina lang ako nagkaroon ng katulong eh. O ano bang kailangan mo? Natutuwa lang ako sa kapalaran natin. Ngayon, mas mapapakinabangan na natin si Alberto. At maaari pang makuha natin ang kanyang salapi. Kayo ng ating anak. Kaya nga, mas dapat mag-ingat para hindi tayo mabuking. Tsaka iwasan mo muna yung magtawag at pakikipagkita sa akin. Naku, mahirap na. Baka mabulilyaso pa tayo. Kung kailan pa naman, malapit na akong mga anak. Napasyal ka, kuya. Tungkol ito sa pagsubaybay na ginawa ko sa magaling mong asawa. May resulta na ba, kuya? Sabihin mo. Oo, at tama ka. May babae na naman siya. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Malapit ng mga anak yung babae. Catherine ang pangalan at nakatira sa isang magandang bahay. At nalaman ko pa, ang asawa mo nakakontrata dun. Hindi. At magkakaanak na naman pala siya. Hiwalayan mo na, walang yang yun. Bumalik ka na kay inay. Wala nang pag-asa pang magbagong hayop na yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw si Catherine? Sino ka? Bakit mo ko kilala? Ako ang asawa ni Alberto. Oh, ikaw pala. Anong kailangan mo? Awayin mo ko? Hindi, Catherine. Ayoko may iskandalo tayo pareho. Mapapahiya rin ang asawa ko kung gagawin ko yun. Buti naman naisip mo yan. At saka ang asawa mo nagdala sa akin dito. Kasi nga magkakaanak na kami. Naparito ako para makiusap. Layuan mo na ang asawa ko. Ano? Ako na ang bahala sa magiging anak ninyo.
tatanggapin at mamahalin ko siya. Layuan mo lang si Alberto. Tanga ka ba? Ba't ko naman gagawin yon? Lalaki magiging anak namin ni Alberto at mas kailangan siya ng bata. Pero may mga anak din kami. Ay, huwag mo nga ako lokohin dyan. Ampun mo lang ang mga yun. Hindi yun kay Alberto. Catherine, nakikiusap ako. Kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Pwede ba? Umalis ka na? Alberto, sinaktan niya ako, ha? Sinampal, pinagmumura. Ginawa sa iyo ni Clarissa? Oo, kahit naitanong mo pa sa katulong natin. Akala ko nga, mapapaanak ako ng hindi oras. Hindi man lang niya sinaalang-alang ang kalagayan mo? Nagulat nga ako nung dumating siya. Akala ko kasi, hindi niya alam itong lugar natin. Malamang, nalaman na ng pamilya niya at sinabi sa kanya. Ano ngayon ang balak mo? Ewan ko, naguguluhan pa ako. Ano ko, Alberto, pag iniwan mo kami ng baby natin, ha? Magpapakamatay ako. Catherine! Gagawin ko sinasabi ko. Kaya, iwan mo na lang ang babaeng yon. Clarissa, bakit mo ginawa kay Catherine yun? Bakit mo siya sinaktan? Ano? Anong sinaktan ang sinasabi mo? Wala akong ginawa sa babae mo. Sinungaling! Sinampal mo ako. Dahil sa babaeng yun, sinaktan mo ako. Dahil nagsisinungaling ka. Ganong kahit katulong namin, sinasabing ginawa mo. Hindi ka na marunong maawa. Hindi mo na isinaalang-alang ang kalagayan niya. Ako pa ba? Ako pa ba ang hindi marunong maawa? Sinikap ko maging mabuting asawa sa'yo. Tinanggap ko ang kahinaan mo. Maging ang panilibak ng mga tao, tiniis ko. Pero bakit sa kabila ng lahat, sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alberto, may dala kang maleta? Ibig bang sabihin yan? Napagbuhatan ko siya ng kamay. At tamang iniisip mo, iniwalayan ko na siya. Oo. Thank you, Bonnie. Salamat, pinili mo ako. Tulad ng promise ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Mas magiging maligaya ka sa amin ni baby boy natin. Dapat, pinadala mo na rin sa walang iyon yun ang anak niya sa unang babae niya. Huwag mo nang alagaan pa ang batang yun. Kaya nga naman, anak. Hindi mo dapat na hinayaang iwan niya rito si Ruth. Inay, kuya, baka pag malupitan lang ng Catherine na yun si Ruth. Hindi alagaan. Kawawa naman ng bata. Hindi mo na problema yun. Hindi mo naman siya anak eh. Wala namang kasalanan ng bata, kuya. Ayoko siya idamay sa galit ko kay Alberto. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado kang mabait, kaya ka inaabuso. Hindi na po ngayon, inay. Handa na po ako ipagtanggol ang aking karapatan bilang asawa ni Alberto. Dapat. At huwag kang pumayag na kamkami ng babae niya ang kabuhayan ni Alberto.
Uuwi ka na ba, Alberto? Oo, pare. Mag-relax muna tayo sandali. Ha? Total, may kasama namang katulong si Catherine sa inyo. Hindi maaari. Ha? Ang gusto ni Catherine, umuwi ako ng maaga. Alam mo na, kabuanan na kasi niya. Sandali ha. Cellphone ko, sasigutin ko lang. Okay. Hello? O, Diday. Napataw. Ha? Ano? Ang Ma'am Catherine mo, mga anak na? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Tinanggap ko ang kahinaan mo, maging ang panlilibak ng mga tao tiniis ko. Pero bakit sa kabila ng lahat sinisisi mo pa rin ako? Kasalanan ko ba kung hindi ko maibigay ang gusto mo? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Halika na, paliliguan na kita. Ako na lang po, Mami. Kaya ko na naman po eh. Sure ka? Opo. Sina Mark at Ruth na lang po ang paliguan nyo. Kasi po, mas younger po sila sa akin. Eh baka naman kasi anak, madulas ka. Hindi po. Promise po, mag-iingat po ako. Hindi po ako maglalaro sa bathroom. Okay. Sige. Pero behave, ha? Okay po, Mami. Mami, may Shield bath soap na po ba doon? Oo, anak. Kahapon pa ako naglagay ng bago. Okay po, diyan na po kayo. Ang anak ko, 7 years old pa lang, pero marami na siyang kayang gawin para sa sarili niya. Mga anak ko, kayo na lang ang kaaliwan ko ngayon. Si Kuya Henaro tumatawag sa cellphone ko. Hello? Kuya? Oh, napatawag ka. Oh, anong balita? Ano? Nanganak na ang babae ni Alberto? Daniel, bakit ka ba nagpunta dito? Anong kailangan mo? Gusto ko kayong makita ng baby natin. Bakit ka nagagalit? Ayokong abutan ka ni Alberto. Hindi naman makakahalata yun eh. Dahil wala naman siyang alam. At magkaibigan kami. Kaibigan, traidor.
Dahil pinaako mo ako sa kanya. Kami ng anak natin. Uy, ano naman? Mas napabuti ka pa nga eh. Dahil buhay donya ka na, kayo ng bata. Tapusin na natin ang relasyon natin. Ayoko nang lukuhin pa si Alberto. Anong sinabi mo? Total, ayaw mo naman ng may pananagutan, di ba? O di, hayaan mo na kami kay Alberto. Natutuwa ko na siyang mahalin. Walang hiyap! Ko! Walang iya ko. Bakit mo ako sinuntok? Tama lang naman sinabi ko, ha? Hindi mo ako pwedeng gagawin. Wala sa usapan natin to! Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na tayo. Kaya umalis ka na! At kung ayaw ako umalis, Tatawag ako ng pulis! hayop ka! Itinatapon mo na ako ngayon? Ha? Bari yan, Daniel! Kahit kailan, ako lang ang pwedeng magtapon sa babae. Kahit pa ikaw! Diday! Tulungan Sige! mo ako! Sumigaw ka pa! Hinahamon mo talaga ako, ha? Catherine, Salamat. Dumating ka. tinawagan ako ni Diday. Anong nangyari? Bakit kayo nag-away ni Daniel? Bakit kanya binaril? I'm sorry. Niloko ka namin. Ano? Boyfriend ko si Daniel. At ang batang isinilang ko. Anak namin. Oh my God. Pinlano niyang lahat para ipaako kami sa'yo. I'm sorry. Nang sabihin ko sa kanya, natutuhan na kitang mahalin at makikipaghiwalay na ako. Nagalit siya. Binahil ako. Bakit niyo ginawa sa akin ito, Catherine? At si Daniel, itinuring ko siyang kaibigan. I'm sorry. Alberto. Sana, pag wala na ako, bahala ka na sa anak ko. Please. Huwag mo siyang pababayaan. Wala siyang kasalanan. Patawan. Albert. Catherine? Catherine? Patay na siya. Alberto? Hayop ka, Daniel. Hayop! Aray ko! Alberto! Kulang pang suntok na yan sa ginawa mong panloloko sa akin. Ahas ka! Teka, Alberto, makinig ka sa akin. Si Catherine na nagplanong ipaako sa iyo ang aming anak. Pinilit niya akong gawin yun. Nagsisisi na nga ako eh. Kaya sinabi ko sa kanya na ipagtapat na namin sa iyo ang lahat. Pero hindi siya pumayag. Kaya yun, nag-away kami. Kaya para dapat hiwalayan mo ng babae yun. Paglabas niya ng ospital. Patay na siya, gago! Aray! Kung inaakala mong maniniwala pa ako sa'yo, nagkakamali ka. Dadalhin mo sa iyong buting pagkamatay ni Catherine, ang ina ng iyong anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala na si Catherine. Napatay ko siya. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Kung kailan wala na siya. Sa ko nadama ang kahalagahan niya sa buhay ko. Oh, Catherine, I'm sorry. I'm sorry.
Hindi na rin ako dapat magtagal sa mundong ito. Total wala nang silbi ang buhay ko. Habang panahon na akong mabubulok dito. Kaya, susundan ko na lang si Catherine. Tulog na si Junior. Ang batang inakala kong Junior ko, yun pala anak ni na Catherine at Daniel. Diyos ko, ano itong ginawa ko kay Clarissa? Napakarupok ko. Sobra-sobra ko siyang nasaktan. Kaya siguro ngayon, nagdurusa ako ng ganito. Ano pang mukhang maiharap ko sa kanya ngayon? Paano ba ako makahingi ng tawad sa kanya? Paano? Tulungan mo po ako, Diyos ko. Tulungan mo po ako. Ang cellphone ko. Si Colonel tumatawag. Hello, Colonel? Bakit kayo napatawag? Ano? Si Daniel nagbigti? Yun ang nalaman ko, Nay. Ayon sa katulong nila, hindi anak ni Alberto yung bata. Ano? Ipinaako lang sa kanya ni Catherine at ng nobyo niyan si Daniel, na kaibigan naman ni Alberto. Oh, Diyos ko. Kung ganon, masama rin pala ang barkadang yun ni Alberto. Niloko siya. Ganun na nga ho. Siguro, parusa na rin ng langit yun sa kanya dahil marupok siya. Ilang beses na niloko ang kapatid ko. Ay, paano na ngayon yung bata? Sabi mo, patay na si Catherine at yung Daniel. Di, ipinaalaga ni Alberto sa iba. Ay, Hinaro anak. Wala nang magkahiwalay ang kapatid mo at ang kanyang asawa. Naging sobrang malungkutin na siya. Napansin ko rin na ang laki na ng ipinayat niya. Naisip ko lang, anak. Paano kaya kung bumalik sa kanya si Alberto? Tatanggapin kaya niya? Para ho sa akin, hindi na dapat, Nay. Tama na yung mga sakit ng damdamin na pinarana sa kanya ng lalaking yun. Pero kung mahal pa rin siya ng kapatid mo, hindi tayo dapat tumutol. Sabagkat hindi natin maibibigay ang kanyang kaligayahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Narinig ko ang pag-uusap ni na Inay at Kuya Henaro. Ganun pala ang mga nangyari sa buhay ni Alberto. Diyos ko, aaminin ko po. Naawa po ako sa aking asawa. Mahal ko pa rin siya. Pero nasasaktan pa rin ako sa mga nagawa niya sa akin. Diyos ko, sana po ituro niyo sa akin ang dapat kong gawin. Dapat ko pa po bang
na rin na mabuo muli ang aming pamilya. Aalis ka, anak. Opo, Nay. Sandali lang po ako. Kayo po munang bahala sa mga bata. O, sige, walang problema. Pero saan ka ba pupunta? Kahapon, Nay, narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Kuya Henaro. Ha? Narinig ko po ang lahat ng nangyari kay Alberto. At pupuntahan mo siya? Hindi po. Gusto ko po munang pumunta sa tahanan ng Diyos. Gusto ko pong doon ibuhos ang lahat ng laman ng aking damdamin. Clarissa, anak. Sana po, hayaan niyo muna ako, Nay. Kung yan ang makapagpapagaan sa kalooban mo. Sige, anak. Lumakad ka na. Ako na ang bahala rito. Kahit papano, nakadama ako ng kagaangan ng kalooban matapos akong tumalangin. Ngayon, maaari na uli akong umuwi at balikan ang anak ni na Catherine at Daniel. Uuwi na ako. Ay, ano ba? Ay, Alberto? Clarissa, narito ka rin? Oo. Nagsimba ako. Kumusta ka na? Eto, nagdurusa. Nakikiramay ako sa pagpano ni Catherine at Daniel. Alam mo, May nagsabi lang sa akin. Sige, tutuloy na ako. Clarissa, sandali lang. Bakit? Siguro, niloob talaga ng Diyos na magkita tayo rito. Para makahingi ako ng tawad sa'yo. Patawad, Clarissa. Naging marupok ako. Masamang asawa. Alberto. Patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko ang lahat. Luluhod ako sa harap mo. Maipadama ko lang sa iyong aking pagsisisi. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alberto. Siguro nga, tama ka. Kalooban ng Diyos na magkita tayo rito para magkapatawaran at muling magsimula. Kung gano'n, pinatatawad mo na ako. Payag kang muli nating buuin ang ating pamilya. Oo, Alberto. Salamat, Clarissa. Maraming salamat. At ngayon, lubos ako naniniwala. May pangako ang